Sa mundong ito, bawat tao mula sa pagiging ganap na adulto ay magdadala ng isang itlog. Kahit saan man magpunta, hindi ito inihihiwalay sa katawan. Kailangang painitan ng init ng katawan sa loob ng 47 o 28 araw. Kapag nabiyak ang balat, ang isisilang, ay ang mabangis na hayop na may pinakamataas na tugma sa iyong kaluluwa. Tanging sa pagkakaroon ng ganitong banal na halimaw, kalamang karapat dapat tawaging tagapagsanay ng halimaw. Sa mundong ito na pinahahalagahan ang mga halimaw, mas mataas ang antas ng mga tagapagsanay. Taglay nila ang iba't ibang pribilehiyo. Halimbawa, ang passing score sa entrance exam ay bababa ng 30%. Ang kulang na likidong espiritual sa pundasyon. Sila ang unang nabibigyan ng kota. Kahit sa pag-apply ng student loan, agad na naaprubahan ang mga tagapagsanay. At ang halaga ay 3 beses ng karaniwan. Ngunit may mga paunang kondisyon ang pagiging tagapagsanay. Una, ang edad ay dapat umabot ng 18 taon. Ikalawa, dapat ay may hawak na isang itlog ng halimaw. Ang antas ng itlog ng halimaw, direktang nagtatakda ng dugo at potensyal ng isisilang na halimaw. Mas mataas ang halaga ng sigla ng banal na halimaw. Mas nakakatakot ang magiging hangganan ng paglago, at mas magiging makapangyarihan. Ngunit kahit ang pinakakaraniwang itlog ng halimaw, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Ang mga anak ng mayayaman ay kadalasang may bihirang uri ng itlog. Mula kapanganakan ay nakatakdang lamangan ang lahat. At ako, Jang Fan, kahit ang 100,000 para sa pinakakaraniwang itlog ng halimaw, ay kulang pa ng 79,000. Habang ako ay nababalisa, biglang nagsalita ang katabi kong si Shu Jiwei. May alam akong lugar na mura ang mga itlog ng halimaw. Ang presyo ay 1/10 lamang ng merkado. Kaya dinala ko ang tanging 2,000 na tulong para sa mahihirap na estudyante. Sumunod ako kay Shu Jiwei at dumating sa lugar na sinabi niya. Bayan ng Heishui. Sa bawat pwesto sa kalsada, nakahilera ang mga itlog na may iba-ibang guhit. Kakaiba at nakakatakot ang mga kulay. Mga bowl ang may kakaibang anyo. Mababang antas na itlog ng halimaw. 70,000. May tsansang lumabas ang lumilipad na hayop. Unang antas na bola ng halimaw. 50,000 bawat isa. Tumaan man o hindi, huwag palampasin. Nagpapalitan ang sigawan ng mga nagtitinda. Unti-unting lumulubog ang puso ni Jang Fan. Ngunit dahil sa hindi matanggap na damdamin ay bahagyang umiinit. Pera. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng itlog ng halimaw. Huminto sila sa tapat ng isang tindero na may palayaw na isang mata. Sinulyapan sila ng kanyang natitirang mata. Lalo siyang tumingin kay Shu Jiwei. May masiglang ngiti. Ano ang gustong tignan ng mga bata? Magkano ang budget? Nakangiting sinabi ni Shu Jiwei. Kuya, yung mas mura para sa kaibigan ko. Ayos. Kinuskos ni isang mata ang kanyang mga kamay. Hindi kaya ang 50,000 para sa mababang antas? Subukan mo ito. Itinuro niya ang isang tambak sa tabi. Mga kulay abo at magkakaibang laki na itlog. Gatsyo ng itlog ng halimaw, 5,000 bawat subok. 10% ang tsansa na makakuha ng tunay na itlog. Ang iba naman, isipin na lang na itlog na pang-ulam. Tinitigan ni Jang Fan ang mga hindi kapansin-pansin na itlog. Nararamdaman niya sa loob ng kanyang bulsa ang hugis ng bank card na ibinigay ni Tita Tang. At ang kaunti niyang kaawa-awang ipon. 5,000. Pwede ko bang tingnan? Tingnan mo lang. Hindi madaling masira. Mapagbigay na kumaway si isang mata. Lumapit si Jang Fan. Nag-alinlangan ng kanyang mga daliri habang hinahawakan ang pinakamadilim at walang kinang na itlog. Sa sandaling maramdaman ang malamig na balat ng itlog. Nakipag-ugnay sa itlog ng halimaw. Na-activate ang sistema ng pagpapalaki ng halimaw. Asul na kalahating transparent na screen. Biglang lumutang sa harap ng kanyang retina. Napigil ang hininga ni Jang Fan. Kasunod nito, sa madilim na balat ng itlog na kanyang hinawakan, sunod-sunod na lumitaw ang mas maraming impormasyon. Uri ng itlog ng halimaw, demonyo. Antas SSS. Kalagayan hindi pa napipisa. Halaga ng lahi 80. Dugo. Isip 0. Panlabas na balangkas. Mabilis na tumibok ang puso ni Jang Fan. Pilitan niyang pinigil ang halos mapasigaw na pagkagulat. Mabilis niyang sinulyapan ang ilang itlog sa tabi. Karamihan sa impormasyon ay karaniwang itlog ng ibon o mababang antas na presale na itlog. Halaga ng lahi 45 hanggang 55. Ito na. Huminga siya ng malalim. Nagkunwaring nag-aalangan. Hanggang sa tila nagpa siya matapos ang malaking pagdedesisyon. Maingat niyang binuhat ang madilim na itlog. Ito na lang. May kakaibang bakas sa mukha ni isang mata. Halo ito ng pagkagulat at pilit na tinatagong tuwa. Sa sandaling iyon, sa katapat na pwesto ay may isang payat na lalaki. Si Wei Laosan ay sumilip. May panunuya sa tono. Oy, 6 na buwan nang nakatambak ang mabahong itlog na yan. May naloloko pa palang bibili. Nagbago ang mukha ni na Shu Jiwei at Zhang Biao. Mabahong itlog. Agad na nagalit at nagmura si isang mata. Wei Laosan, umalis ka rito. Pagkatapos ay humarap kay Jang Fan. Habang tinatapik ang dibdib, huwag mo siyang pakinggan, bata. Kompleto ang papeles ng itlog ko. Ganito na lang, bilhin mo itong itlog. Isasama ko na ang isang ikalimang antas na bola ng halimaw. Sa mukha ni Jang Fan ay lumitaw ang tamang timpla ng pag-aalangan at pagdududa. Hanggang sa maging parang pagtanggap na lamang sa kapalaran. Sige na nga, may dating naman.
Natapos ang transaksyon. Hawak-hawak ang itlog, ang tinaguriang mabahong SSS na itlog ng demonyo, at ang libreng pre-sale na bola. Inakay si Jiang Fan palabas ng mga tao sa black market. Nararamdaman niya sa likuran ang titig ni isang mata na puno ng ginhawa.